As I said, I'm gonna start in 5 minutes. So please gather all of them now kasi talagang alam naman natin na ang Facebook, very particular sila ngayon sa anong gagawin, sa anong nakaano natin. Hello, Das. Nice to see you. This is the moment. Sulu, paki-ano ninyo itong gagawin natin kasi talagang napaka-importante ito. Good day sa lahat. Alam ko na maiintindihan ng lahat na talagang nakikita na nila ito. So, hello Esther. Thanks a lot, no? Malaki na yung ating daan and I am so happy. I'm supposed to be passing through Kota Kinabalu. Kaso lang hindi na kasi talagang hindi na kayanin ng aking physical na katawan. Pero okay pa rin kasi nakakatakbo pa. Talagang ganun lang, no? Pag natamaan nga ng sipon, ubo, lahat ito talagang nanghihina lang pero walang urungan, dire-diretso lang. Ngayon, nakikita ng lahat ito na medyo nakakaano tayo. Ngayon, ah, yung mga recorded natin, at least nasa ano na kayo, nandiyan na kayo, 43 na ang viewers, nandiyan na, nagpo-48. Mag-gather muna ako ng 100, then I will start. Okay, so gather tayo ng audience para at least one, ano tayo. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na kailangan natin ng, ng support group. Kasi talagang sinira tayo sa internet. So, yun lang ang inaano ko ngayon kasi talagang super yung nangyari ngayon sa atin. Okay. Hello, Paula. At least, please tell Jeff na ni-ano natin. This is a very important publicity or live dahil na-inform ko na ang Supreme Court just bago ako dito pumunta sa wall na ito, nagpadala na ako ng mga mensahe to honor, to honor kung ano yung testamento na dapat nilang titingnan or dapat nilang gagawin. Hello, Divina, from Negros. Okay, so thank you. I know na talagang this is ano natin, alaikum assalam. Kaya nga, ang ano ko na maiintindihan ng lahat. Hello Jeff, hello Emmy, Lucita. Ngayon ang gusto ko, itulong nyo na ng buwelo dito sa paglalabas kasi wala na akong panahon. I am dealing with the top level. Ano na, mataas na yung ano. Hayaan nyo yung mga detractors, hayaan nyo yung nagsasabi na ano, mamaya makikita ninyo ang pagkakaiba. Kasi, yun nga ang sinasabi palagi ni Kuya Raja. Kung kayo ang asawa ng Sultan Sulu na totoo, di kayo rin ang queen. Yan ang mga tinitingnan ng lahat. Kaya nga ngayon, so another 5 minutes, then we go. Kasi talagang ganyan lang, ano natin, kasi tinitingnan ko, may mga ano na, actually marami na pala kayo na nandiyan. So we need more people together para mas maganda naman ang aking pananalita at nang makita nila. Nakikinig sila lahat ngayon dahil nagpadala na rin ako ng notice sa Commission on Election. Nagpadala na rin ako sa Supreme Court, sa NBI, lahat ng major agencies, no, sa office ni Bongbong, ni Sara. So lahat ito pinadalhan na natin. So ang ano ko rito, they push and push. Now they are pinag-uusapan nila na ang laki na ng utang ng Pilipinas sa World Bank. 'Di ba magandang usapin 'yan? Sino nga ba at paano nga ba? Marami tayong dapat malalaman at dito ngayon maiintindihan ninyo dahil isasalaysay ko at ibibigay ko sa inyo anong dapat at nararapat kung bakit kailangan manindigan kayo bilang Pilipino. Andito ako sa Malaysia. Alam niyo naman ng flag. Pero dala ko palagi sa likod ko, sa harap ko, si Apo. Kaya nga kami tawag back to back. Okay, nakalagay dati ang Aka Rogelio Abram.
nandiyan lang sila. Nandiyan maraming Marcos, maraming Kirams, maraming Talyano. Madamo na sila. Thank you, Dato Don. Thanks a lot for sending some of ayuda. I'm proud of you and I salute you. Thank you sa mga talagang tumutulong ng bukal sa puso. Iniinda ko lahat yung mga pananalita pero wala tayong magawa kasi wala pa sa kamay ko ang kailangan natin. Pero malapit na iyan. So at least natutuwa ako at marami na tayo. Ang target ko, sabi ko nga, once we reach 100, ako ay mag-uumpisa. I have four people to come in. 4 people to come in because my lucky number for today is 100. Yes! I'm gonna start now. It's 100. Okay, loud and clear, you see me. So, we pray na itong aking pananalita ay lumakad sa lahat sa mundo na itong gagawin ko ay kaligtasan ng ating angkan, ng ating pamilya. Nagpapasalamat ako na nakarating ako muli dito sa ating pasilidad sa World Bank, Malacca Sovereign International, sa United Nations Royalty Lupasug Empire, Sovereign Royalty, at sa ating Sovereign Queen World Bank dito sa Malacca, Malaysia. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa buong mundo. Ako po si Queen Maria Helen Panolino Abdurrajak Elizabeth III. Ito ang aking pangalan na magbibigay ng liwanag sa sangkatauhan. Dahil kahit anong gawin ninyo, ang takda, itinakda ay naitakda at lumalaban ng patayan sa sinumang haharang sa misyon na ito. Salamat sa mga nag-akusa na ako ay scammer, na kasama ko ay mga scammer, na ang lahat ng aking mga ginagawa ay hindi katotohanan. Nagpapasalamat pa rin ako. It's okay that I have to blow my nose. That tears of joy, and physically, yes, I am down. But as I said, hindi ako umuurong. Ngayon, as I informed the Supreme Court, the Office of the President, the Office of the Vice President, the Senate, the Congress, the NBI, the DND, lahat kayo, nagpadala na ako ng email in the name of the World Bank Sovereign Queen, Helen, kasi kailangan ko nang ipakita sa inyo ang kailangan panindigan kung bakit walang eleksyon. And to you, Commissioner Garcia, if you will continue the election, sisingilin ko ang buong pamilya mo. Di ba sinabi malaki ang utang sa World Bank ng buong Pilipinas na bago pa ipinanganak may utang na kayo? Ipapataw ko sa iyo at ipapataw ko sa lahat ng senador, lahat ng congressman, at dodoblehin, triplihin ko yung naglalakad at nagka-campaign. Hindi na kayo nahiya. And to all those that I have given authority, mula pa in 2010, sa Sulu, sa mga lawyers who betrayed me, sa financial team, sa pangunguna ni General Fermin, ni Atty. Rosales, Joey, totoo yung sinabi mo na hindi ko makuha ang kailangan ko kung si Dato Puga ang kasama ko. Totoo rin yun. And Dato Puga, Mapilindo, listen carefully. Binigyan ko kayo ng pagkakataon
na itama dapat ang itama. With Kuya, Buddy, as ACA, as the duplicate, Ferdinand Hidrolin Marcos Sr., ginawa ko yun para matuntun ko ang katotohanan. Lahat kayo pinasukan ko. And to you, the sister of Putin, Vladimir Putin, Ma'am Janet Valdivarona, please, as I've been asking you, give me what I want so that I could fight the entire global earth. And to you, Sultana Madeline Silab, don't be scared. Start a new beginning. I will be there to assist you. Ngayon lahat kayo, umuwi na sila sa Leyte dahil yun ang kailangan. Pero sa lahat ng akusasyon ninyo, sana intindihin ninyo, sa halagang 300,000, sa halagang 100,000, sa halagang iyan, isinakripisyo ninyo ang puri ng iba. Si Queen maraming utang. Umabot ako sa 50 milyones. Pag talagang i-account ito, from friends, from family, lahat iyan dahil naging madamot ang gobyerno. Ang gobyerno 2010, magbibigay na sana si President Pinoy Aquino, hinarangan lang ng mga wealthy family at ng mga claimant sultan. 2010 pa dapat iyan. Kaso lang, talagang hindi nila kaakalain. I am live now. The representative of Bank Negara is calling me. Please, I'll be calling you back. Because this is the time now that you should realize, lahat ng bangko sa buong mundo, naghahanap kung sino nga ba o sino. Ngayon, masisisi niyo ba ako? Nagpakababa ako. All the major agencies in the world, alam nila. Pero bakit kailangan niyo iharangan? Bakit kailangan ninyo salungatin ang daloy ng grasya para sa lahat, sa sambayanan, para sa mga pobre? Bakit kailangan ninyong sirain ang dignidad, integridad, profesionalidad ng nagpakakamatay, nagbabaybay sa kabukiran, natutulog sa sahig, kumakain ng alikabok, nagtutulong. At nagpapasalamat din ako kay Lolo Aksadam. Dahil tiniis niya lahat ang mga paratang ng sangkatauhan. Pero sa ngayon, lahat kayo, ipinagtatanggol ko pa rin. Dahil dito makikita ng buong mundo na ang hinamak at hinahamak at dinaapak-apakan ang siya pa lang binigyan ng poder ng otoridad ng makapangyarihan. Hindi ito sabi. Hindi ako katulad ni Dato Adlaw at kayong mga vloggers na binabayaran na pumunta sa China para sirain ako. Malalaman at malalaman iyan. Kunyari naaawa kayo sa akin, pero how you destroy the morals of the Queen is beyond. Sumusobra. Those are negative energies. Kinakaya ko dahil marami akong trabaho. Kayo ba kaya nyo pumunta sa iba't ibang bayan? Kaya nyo bang makipag-transact sa top level? Kaya nyo bang pumunta sa World Court, sa ICJ? Kaya nyo bang ipaglaban? Kaya nyo ba? All government officials, military, you should get your copy as ordered to the World Court or to the ICJ. Sila dapat mag-download sa inyo. Ito notice of the royal order from absolute authority of the Philippine Islands Commonwealth Monarchy.
Lumalaban kayo nang hindi ninyo alam. Nang aatake kayo nang hindi nyo kayang tumbasan. Gumagawa kayo ng senaryo para hindi lumabas ang ating kayamanan. So therefore, ang sinusuportahan ninyo, ang mga taong naghihimok sa inyo ng mali. Now, iniisa-isa ko ang Iloilo. Kasi nandiyan nagpupugad. Kaya nga, to our brother, Gringo Honasan, lumabas ka na, binigyan kita ng appointment, but that is not worthy anymore because you defied the order. And it has been revoked, nullified. Because mas paniniwalaan ninyo yung taong nag-misrepresent sa akin. The authority given to them, ilalabas ko rin yan. Kasi, hindi kayo nakikipag-usap ng tama. Kaya nyo ba i-transact ang World Bank? Kaya nyo bang ipaglaban ang asset ng buong mundo sa World Bank? Ito, kumuha kayo ng kopya sa World Bank. Kumuha kayo. And this is signed by His Highness, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Idralin Marcos Sr. Confirmed, attested, validated ng World Bank, ng IMF, ng World Court, ng International, ng Bank International Settlement. Kaya kayong naniningil, hindi nyo alam kung gaano kahirap ang buhay ni Queen makipag-usap, lumaban sa buong sambayan ng Pilipinas. Kayo namang mga claimants. Tama na. Dahil wala sa inyo ang tinitingnan ng Diyos ang may mabuting puso. Kung ako nagtrabaho ng walang pakundangan, hinarap ang kamatayan, ambush, frame up, lahat iyan, continuous mental torture, harassment. Kayo ba kaya nyo? Kunting pera, ako dodekalyon ang nilalaban ko. Sa inyo magkano lang? Naka-raise ako, itong huling binigyan ng authority, naka-raise ako ng 22.9 million para dito na ma-release ang pera. Pero iniintay ko ang resolutions na galing sa UN. Now, nakauna ako dahil nailabas ko ito at nakarating na doon sa kanila ang dapat nilang ratingin at ibigay ang dapat ibigay. So those that are misrepresenting the Queen will be given severe punishment because the President has been operating since 1975, and that is the Commonwealth monarchy. You question? Can you imagine how did it happen that the seal of the Commonwealth is with me? 66 nations plus 1. Yan ang kakampi ni Queen. Kalangitan, kailaliman, at ang kapatagan. Ang 66 plus 1 nation na yan are the superpowers dahil nakadikit kay Queen. Ngayon sasabihin nyo, mag-eleksyon kayo? It's not Trump. Trump is dealing with the royal family. And Trump has no right to declare global reset because the American citizenry and the government of America, malaki ang utang sa royal family ng Commonwealth monarchy. And that is Dudicalion. Please, open your eyes and open your heart. Betrayal to this country, Malaysia and Philippines are considered as one. Dahil wala ang Pilipinas, wala ang Malaysia. Walang Malaysia,
kung walang Pilipinas. This is a symbiotic relationship. That's why the program of Allah, of our elders, of our forefathers, kailangan magtagpo kami ni Raja Mamay. This is not my doing, hindi ito akin lang. So ngayon, the incumbent president of the Philippines is Ferdinand Idrelin Marcos Sr. He is alive and he has inked all his signatures in me, and this is covered by the entire world. And you people, if you will continue, nga kayo, wala kayong pera. Whoever defies the order of the Queen, you will pay your debt with the World Bank. And the World Bank is Queen. Clear? No election. Because of the United Nations Sovereign Royalty Lupasug Empire. Yan yung Federal Republic of Lupasug na +1 that gave independence to all those countries. And who created the United Nations? Kaya kayo, you should have researched yourself. Hindi nyo sana pinahihiya si Queen. Kayo dapat. Kaya nga, it's a shame to all these government officials for doing the illegality. That's why they have to honor the royal decree, the Royal Imperial Decree 001. And this is the one, if you will continue harassing the Queen and the royal family, then up to you. The Imperial Decree of the Lupasug Empire notice to vacate Malacanang, dissolution of the illegitimate political government, and the 1987 Constitution. Illegal kayo because you succumbed to illegal claims using how many % lang, pero inalaw pa rin kayo. Pero ngayon hindi na papayag si Queen. To all government officials, military leaders, law enforcement, and individuals operating under the defunct Republic of the Philippines. From the absolute monarchy of the Philippine Islands, Commonwealth monarchy, Lupasug Empire. This was dated February 28 pa, 2025. Kaya nga nagbaybay ako sa mga kabukiran. Hinimo ko lahat ng mga armadong grupo na pagdating ng panahon, baba kayo sa kapatagan dahil kayo ang legal because you are under my jurisdiction. You are under my command. You are under the property of the Commonwealth. Subject, immediate surrender of authority and dissolution of the illegitimate regime. Maawa kayo. Maawa kayo, mga officials. Pinahiyan nyo kasi ako sa buong mundo. Hindi nyo man lang inisip na magiging mas may pangil ako para labanan kayo. This document has already reached the Bank Negara, all the banks in the world. Hindi kayo nahiya? Central Bank of the Philippines. Inari ninyo ang inari ninyo. Pinakialaman ninyo ang heritage asset ko, isulit nyo lang. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Ang hindi nyo alam, I am operating underneath, I am operating silently. To whom it may concern, the era of deception, misrule, and betrayal has come to its inevitable end. The illegitimate Republic of the Philippines is hereby dissolved, its authority nullified, and its institution dismantled. The so-called 1987 Constitution is officially abolished and holds no legal standing. By the decree of the Absolute of the Philippine Islands Commonwealth Divine Monarchy Lupasug Empire,
All positions of political, military, and economic control under the former regime are now invalid. The sovereignty of this land has been restored to its rightful authority, one that does not answer to foreign interest, political corruption, or the manipulations of self-serving elites. This is not a request. This is a final order. No more consideration. No more negotiation. Orders under the imperial law, all government officials, employees, and political figures must immediately vacate their offices and relinquish all positions of power. Resistance will be treated as direct defiance against the Federal Republic of the Philippine Islands and Commonwealth Divine Monarchy, Lupasug Empire. Malacanang Palace, military installations, and all government offices are to be surrendered to the imperial authorities without obstruction. Any act of defiance will be deemed treasonous. The armed forces and the national police are hereby instructed to recognize Federal Republic of the Philippines Islands, Commonwealth, Divine Monarchy, Lupasug Empire as the sole governing authority. Compliance is non-negotiable. Those who oppose this decree will be regarded as hostile combatants. All treaties, policies, and agreements established under the now defunct government are immediately annulled. The laws of the Federal Republic of the Philippines Islands and Commonwealth Divine Monarchy Lupasug Empire shall take precedence. All individuals found guilty of conspiring against the sovereign authority of Federal Republic of Philippine Islands and Commonwealth Divine Monarchy Lupasug Empire will be held accountable under the highest degree of justice. There will be no leniency for those who have betrayed the nation. Final warning. The time for negotiation has passed. Attempts to resist this decree will be dealt with swiftly and decisively. There will be no sanctuary for traitors, no refuge for the corrupt, and no future for those who seek to defy the rightful rule of Federal Republic of Philippine Islands and Commonwealth Divine Monarchy, Lupasug Empire. This land belongs to the Federal Republic of the Philippine Islands and Commonwealth Divine Monarchy Lupasug Empire. Once more, order will be restored. Stability will be ensured. Those who refuse, no comply, will find themselves on the wrong side of history, and history does not forgive. No mercy to all erring officials. Obey, comply, or face the consequences. This decree is final and irrevocably by the supreme authority of Lupasug Empire, Queen Elizabeth III. Attested, the grandson, Sultan Mamay, and the elders. This is not mine to hold. It's yours now. Because you never considered the time element that I had been doing. This is the one that you must get. Letter of instructions. And this is for the top leaders of the world. Ngayon, sino ngayon ang talo? Ako o kayo? Kasi, ang sakit lang eh. Hindi nyo man lang inisip nang sinasaktan nyo sarili ninyo. Kakukunting piranggot na pera, pinag-aaway-awayan. Ngayon, sinabi ko sa inyo, binibigay ko yan para meron kayong identity. Ang ginagawa ninyo, pinipera pa ninyo. Ginagawa pa ninyong negosyo. Instead na itulong sa akin, nawawala ang tulong. Tapos, sisirain nyo pa ako. Ngayon,
Lahat ng ginawa ko po, naka-record po yan sa archive ng royal family. Kung sino man yung mandurugas, nilalagay namin iyan. Now, sino nga ba ang scammer? Kasi sama-sama din yan. Ay, abae, nakakatuwa sila. Pinaghati-hatian yung mga inipon ko at binibigay ko na, gagrabe naman po. Iyan ay totoo. Di ninyo alam, mayroon na pong nagsumbong. Ang sumbong hindi ko pinapakinggan hanggat wala akong valid evidence. Ngayon, diyan sa Iloilo, so lahat ng mga na-take over ko, pakilista, Sultana Mads, because I will be dealing with them with this letter of instruction. Signed mismo ito ng royal family. Signed mismo ito ng ating pwersa. Now, if you have something to say, do it. Because honor, you have read the decree. You have read na kailangan na. Ngayon, I will be dealing with Trump myself. Para maintindihan ninyo, do you know that Elon Musk is contacting me? Hindi lang kasi mayabang si Queen. Pero kung ipahiyan niyo ako sa buong mundo, para kayo na ang mas malaki, mas mataas, mas powerful. Sana iniisip niyo rin ba ang kahinatnan? Alam niyo kung talagang bad lang ako, I can shoot to kill. Pero pinalaki ako ng Diyos na may takot na bawat buhay ay sagrado. Ngayon, kayong mga politiko na nagkasala, kayong lumalaban sa mali, kayong mga lawyers, judges, na nagbaluktot ng lahat ng mga batas, isipin ninyo kung gaano katindi ito. Kaya nga, sinasabi ko, mas matindi ang sunod na hakbang. Dahil marami ang masasagasaan, pero kung naintindihan nila na ang may kontrol ay tayo, sana makita nila. Panahon lang ang makapagsabi. Buhay ang matanda, nagpakasakit. Inaalalayan ako simulat sa pool. At yun ang hindi ninyo alam. Kumbaga, nagpakatanga-tangahan si Queen para matuntun ko kung sino yung mga huhulihin. Kung sino yung nagpapanggap. Kung sino yung nagsasabi na sila ang may power and authority. Nagpakababa ako. Kaya kayong mga kuya ko, it is not too late. I am sick, yes. I am very sick. But I need to do something. Kasi, kawawa din pag hindi ako gumalaw. And now that the Holy Father is already declared dead, we pray that what belongs to us will be settled directly to me, not to anyone else. All countries of the world may utang po sa World Bank. At iyan ay alam. Kaya nga, nagpadala ako ng sulat sa Bank International Settlement, sa IMF, sa UN, sa World Court. That is what you call, if you are true, you can face anybody in the world. If you are not true, then you have to face the consequence. And that is valid at iyan ay makapangyarihan na batas. Ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, hayaan nyo, ayaw nila makinig. Let them do it because we've been operating as parallel governance ever since in 2015. May napapala ba sila? Ngayon, yung 22.9 million na na-raise ko recently, kayong mga naghahangad ng babayaran, kinausap ko na sila na magbayad sila. No performance, they have to pay. That is my equation. Kaya nga ngayon, lahat kayo na inutangan ko, hindi ako nahihiya dahil hindi nyo akalain na ang World Bank pala ay nasa palad ni Queen. This is the reason why lumaban kayo sa tama.
Hindi ninyo makukuha kailanman ang hindi sa inyo. Matagal na dapat tayo, kaso lang marami kayo na humaharang. Ngayon, anong mapapala ninyo? Kahit saan kayo pumunta, nakadiretso na. Honor the President. Step down. Umalis na kayo, Bongbong, for the name that you have taken. Respect the old man who has suffered so much to protect the wealth of this nation, of this world. Nagpapakahirap kami. Nagmumukha kaming kawawa. Pero kayo, nagtatamasa ng hindi sa inyo. A simple charity. Yun lang naman dapat. Ang pagpapahiya sa inyo, hindi sapat pa yan dahil hindi kayo nakikinig. Gumawa ako ng hakbang para meron akong paper trail. Lahat iyan legal. Kaya nga ngayon, kahit anong gawin nyo, lumantad siya. And this is the time that at least you give him the honest honor for protecting the wealth and asset of the Philippine Islands. Buhay siya. Pero palagi ninyong pinapapatay. Ngayon, matanong ko kayo. Kaya niyo ba ang ginawa niya? Na para na lang ninyong hamakin? Kaya niyo bang ginagawa ni Queen? Lumalamon ng alikabok dahil sa sobrang, you know, kaya niyo bang magpakahirap? Nakatikim lang kayo ng kunting ginhawa. Pati katawan ko lalamunin niyo na. Isuli niyo lang yung dapat yung isuli dahil walang valor yan. All my accounts are back to the mother account. Yan ang kasabihan. Lahat kayong mga binigyan ng accounts ni Apo, sulit nyo. Dahil wala na yung value. Magkakaroon lamang ng value yan. Kung bibigyan ng paraan at ibiblessing ng may-ari. Lahat ito pinaghirapan ng matatanda. Give respect. Kaya kayong mga nanghuhusga, lalo na yung mga OFW, alalahanin niyo, may batas ang bawat nasyon. Ang bawat nasyon nagre-report kay Queen as the sovereign queen. Ngayon, sana man lang maintindihan ninyo. Kasi hindi basta-basta ang tinatahak. Ngayon, ang galing ng may sungay. Gumagawa sila ng duplication sa ngalan ng Dark Force. Go ahead. Pero paano kung kayo ay malipol din? Isang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo. Magpakababa kayo, magpakatao. Hindi yung kakapiranggot na pera, pinangangalandakan ninyo. Who are you? Who are you? Tell me. Babayaran ko kayo, siyempre. Pero inaayos ang sistema. The Quintal financial system will stand. Not the quantum. Dahil lumabas ito, Lumabas. Oh. Pag binasa ko ito sa inyo lahat,
Bawat balahibo niyo mahihiya kay Apo. Sana man lang magbigay kayo ng respeto. Ako, lumalaban, patas. Hindi yung malakobra, patalikod, manunuklaw. Huwag naman. Kayo namang kinunan ko ng pera, babayaran ko kayo. Hintayin nyo. Dahil hindi ako tatakbo. Nandito ang pera, oh. Oh, ayan. Inaayos. Mm. Para maintindihan ninyo. Yung taong binababoy ninyo. Inaalipusta. Kakapiranggot lang po yung yaman ninyo sa mundong ito. Pero yung taong mas mayaman pa sa pinakamayaman ng buong mundo ay nagpapakatao, nagtatrabaho. Maawa kayo kay Apo. Kayo namang mga Marcos, tama na. Bumaba na kayo dahil illegal nga eh. Ngayon sabihin niyo pa sa akin, legal kayo? Matagal na kayo. Illegal. Since 1987, nang tinayo ninyong illegal constitution, lahat ng trabaho niyo illegal. Kaya lumobo ng lumobo ang utang niyo sa World Bank. Dahil hindi kayo marunong magpakumbaba at mag-recognize sa taong tumutulong sa inyo. Kayo namang taga-Sulu, pag naniniwala pa rin kayo sa claims ng BARM na sa inyo, kung pinapababa ang gobyerno ng Malacanang, mas pinabababa ang gobyerno na ginawa ninyo dahil sa illegal na claims ninyo. Sisihin niyo ang nag-sponsor ng mga senador, mga engot kasi sinabi ng walang balor. Walang balor, hindi pa rin nakikinig. Sige lang. Kaya itong ginagawa natin, pasensyahan lang. Kasi ayaw nila maniwala eh. Ayaw nila maniwala. So ngayon, ilang araw na lang, gagawa sila ng eleksyon. Ang ginawa nilang illegalidad, nagprinta sila ng polymer. Puro hayop ang kahayupan. Kung sino man yung gumawa niyan, at sinong nag-approve niyan, may letter of instruction na. Alam niyo kung anong dapat. Napakababa kami ha, para lang makatulong. Pero pag sobra na rin, ay piyangak na tayo. Ngayong mga taga Iloilo, nandyan nagpupugad ang lahat. Puntahan nyo. Magbibigay ako sa iyo ng input. Kasi kanina, may inutusan ako dyan. Nandyan mismo. Sa Avida. Marami akong sinusuyod dyan. Dahil makita natin ang katotohanan. Ngayon, ako pang patayin nila dahil mas marami akong alam. Kawawa din si Sultana Mads. Sa sobrang suporta, hanggang nawalan. Kaya kayong sumusuporta doon sa nag-uutos, nag-uudyok sa inyo at tumatawa dyan sa GC, manigas kayo. Bakit? Paraan ko na ngayon. Kung OFW kayo, then mag-usap tayo. Dahil kausapin ko ang embahada diyan. At kakausapin ko mismo ang nasyon na iyan. Dahil sobra na. Sobra na ang pang-alipusta ninyo. Tama na ba? Paano kung angkan ninyo ang kapalit? Isipin nyo nga. Ngayon, dumating na sa buong mundo ang mga testamento. Pera o kahon? O ikakahon kayo?
Yan ang ibig sabihin. So the energy is here. But I would always say, start a new beginning. Magkaisa kayo. Ako, alam ninyo, nahirapan ako ng husto. Kasi may mga inaayos ako na kailangan talaga ng physical presensya sa bawat ginagalawan ko. Pero nagpapasalamat ako sa inyo na marami pa rin ang pagkakataon na kailangan natin gawa ng paraan. Now, tinatawagan ko ang National Liberation Front of Southern Philippines. Nagbigay ako ng uh, papel kay General Ramirez, no, kay Rolly Ramirez, at saka kay Sami. Ngayon, para hindi kayo malito, we have the royal families. We have the Sok Sergeant, si Sultan Pokan. We have the Lanao, si Sultan Amiril. We have the Panay, si Sultan Edgar. And we have also the people, no, si Sultan Jerry, nasa Leyte na. So start there and then go to Cebu, pa ano tayo. Ngayon, si Sultan Mamay, si Raja, at least unti-unti, congratulations to you. Malaki po ang office natin. Nandiyan dyan. Kasi talagang very proud. Sultan Sulu, nasa kanya ang office. Kaya yan, nagbabayad ako ng malaki para meron tayong pasilidad na kung pumunta man ang bawat nasyon, meron silang aakyatan. Congratulations sa inyo dyan. Kaya nga unti-unti nakikita nila. Politiko is politiko, pero tama na. Your rule is over. It is now the divine monarchy. The physical is the Federal Republic of Lupasug. Ngayon, maraming nagtatanong, paano yan? Paano mangyari? Simple lang. Kung ituloy ni Garcia at ng Malacanang at ng Senador at ng mga kongresista, bayad sila utang. Okay? Kasi sila ang may utang sa royal family. Isa pa, saan sila kukuha ng pundo nila? Sa drugs? Sa illegal gambling? Or saan man? Tama na. Kaya nga sabi ko sa inyo, tama na kasi mali na. Ngayon, pinaparecord ko ito para maintindihan ng lahat. Para at least makita nila na meron tayong publicidad sa ngalan dito kasi marami akong interview supposedly. Ngayon, ayaw ko kasi gagamitin lang nila ako. Mas prefer ko itong Facebook. Marami silang ginagawa sa akin. Marami silang mga ways to stop me. Pero ang hindi nila alam, paano yan? Pag na-delete lahat. Kasi sinasabi nila sila ang may pera. Lahat babalik sa zero. Kaya yung nagsasabi na sila ang may poder, sila ang propriedad, lahat iyan. Kaya nga, nire-require ko yung mga na-take over, Sultana, kasi I will be sending documents to all of them. Lahat ng mga na-take overs natin. Kasi, legal ako pag nagtrabaho. I will be sending all these documents in principle para maintindihan nila kung bakit ko nire-recover sila. Okay? So lahat ng United Nations sa buong mundo, babalik sila sa sovereign royalty Lupasug Empire. The UN is here, wherever the Queen is, and the Raja will be the facilities that we are. Pasalamat ako sa ating mga kasama sa Malaysia, ang ating mga ano dito dahil naintindihan na nila. Kasi documents will speak for itself. Ingat po kayo dyan. Sa inyo mga lolo, at least alam natin na kailangan lang maging matatag. In every trials, tribulations, there is always the sunlight. The rays of light will always come out. And I am so happy that despite of all the pain, that struggle, I could still hang on. My priority is the mission. And I really thank Apo for giving this privilege na mailabas ko na siya. And I was telling even the Malaysian government
that the real president since 1975 is still Ferdinand Idrolin Marcos Sr. He is alive. Yan ang hindi namalayan ng buong mundo. Hindi ako i-honor ng mga major agencies kung wala galing sa matanda na nagbigay sa akin ng pagkakataon na lumaban para sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ko rin si Ama Ali, the Kiram side. Kaya nga, the governess of the divine monarchy is Queen. Bilang gobernadora, ginawa ko yan, kasama pa sila Pilota, doon sa Maharlika Village. Pero hindi sila nagtagal. Nabaliktad ang kanilang mga pag-iisip. Pero sige lang ako ng sige. Ngayon, sa grupo ng lahat ng binigyan ko ng otoridad, null and void for non-performance and, all the lies, all the things na kailangan ninyong bigyan. Ako po ang queen. And I have the right to do what is best for the interest of the Filipino people. Ngayon lahat iyan, my records. Kaya nga kung sino pang magpupush, ilalabas ko ang mga records na iyan. Kaya nga ina-advisean kita, mga kaibigan ninyo ang nagsisira para takpan muli ang pagkatao namin. Kami yung totoo, kami pa ang nagiging kawawa. Kayong mga claimants, porke kayo ay nakatapak sa mataas na estado ng gobyerno. Pag nanghamak kayo, sobra na. Alalahanin nyo, isa lang ang buhay. Pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Dahil may nakabantay din doon. Sana nga, itong pananalita ko, tanggapin ninyo kay hindi, wala na ako doon. Ang importante, I think, yung mask natin, the whole time sa eroplano, nakatingin sila sa akin. Congratulations sa mga nagsusuot ng katotohanan. Ito ang World Bank. Akala ninyo ordinary yan? Akala ninyo ano lang yan? Yan ang nakarecord. Kaya nga ngayon, you belittled. Ngayon, huwag kayong mag-away-away sa ID. Kayong mga leaders, ilista ninyo kung hindi nagampanan ni Sultana Mads dahil mas inuna ang transmittal doon sa UN nila para magpalabas ng pera, magpalabas ng resolusyon. Marami kaming hindi nagawang IG dahil mas inuuna namin yung 10 million na hiningi sa amin. Kaso umabot kami ng 22.7, 22.9, meron pang iba na inaayos ng aking accountant. Pero lahat iyan may patunay. Ngayon, palangga ko man kamo tanan, pero kung nagatinbinutig kamo sa akon, may ara gid na iya nga balik buwelta. Karmo nga mga ginutangan ko nga mga Ilonggo, sa ngalan sang mga tao nga nag-utang sa inyo, nga hindi naka-perform magbayad dahil sa ID, ilista ninyo. Kasi ako, kung sino ara sa akon, maski ina lang ang pangalan nila ari sa akon, ginalaban ko ina. Masalamat gani kamo kay legit takon. Ara dirao damo nagasiling sila ang sole signatory, ti karon ano mahimo ninyo? Wala sa inyo, buhi ang tigulang. You cannot deny the fact, all of you sons and daughters who pretended to be the sons and daughters of the Father. Pero minsan hindi nyo man lang nilingon yung sakripisyo ng matanda. Mahiya naman kayo. Yan lang ang sa akin.
It's about time that you have to help. Biro mo, since 1975, ang sakripisyo ng tigulang, hindi nyo man lang mabigyan ng respeto. Pero, dahil meron kayong apo na inyo, ang apo nyo ba kaya niyang maganyan? Kaya niya bang maganyan? Yan ang tanong eh. Masyado kayong nagsasabi na kayo. Why I'm doing this? Kasi kailangan lumutang ang katotohanan. Kailangan ma-dispel natin ang masamang imahin ng Marcos. Hindi siya ang gumawa ng kabalbalan nang dahil sa mga duplicates. Nasira siya. Kaya ako, nung sinabihan ako ng royal family ng China that I need to have 7 duplicates, hindi ako pumayag. Dahil alam ko na magkaroon ng problema. Kaya tingnan nyo, marami akong binigyan ng pagkakataon. Pero ngayon binabawi ko kasi ang hirap. Pag nakita nila ang limpak-limpak na salapi, nakita nila yung power and prestige, sila na si Helen. Sila na ang queen. Ang daming pumunta sa Bank Negara. Nakakahiya kayo. Mga top officials pa naman kayo. You cannot get this. You cannot get me as a person. That's why I appreciate na dumating na ang panahon na tayo na nga ang inaantay na magbukas ng kayamanan. Central Bank of the Philippines, maski sinong Helen o claimants dalhin nyo, hindi nyo makuha. Dahil nagkamali kayo ng sinuportahan. Ngayon, kung ako sa inyo, pati DNA ko, ginamit ba ninyo? Mamurkahan kayo. Alam niyo ba kung bakit? Kayo ang magsasuffer ng lahat. Kaya ngayon, simple lang ang sinasabi ko ngayon. Bagos tayo, mabigyan ng parusa, ayusin niyo ang buhay niyo, ayusin ko rin ang dapat ayusin. Kasi araw-gabi, binubuno ko para magkaroon ng pera, pero yung iba nag-i-enjoy ng dahil sa pera at pinagtatawanan pa dahil super tanga si Queen. Diyan kayo paparusahan ng may kapal. Paparusahan kayo dahil ang hindi nyo alam, bibeltahan din kayo. So ito ako, honor. Honor the order. No election. Vacate Malacanang. Dissolve the government and let the real and incumbent president rule the country as it should be. The real Ferdinand Idrolin Marcos Sr. will rule the country with me, side by side with me, with the king. If you will not honor, gutom lang kayo. Dahil kung sinong maniwala, doon lang ako. Pero since this is an order, better do it. Because punta kayo sa ibang bansa, may notice na ako doon. Punta kayo dito sa Malaysia, mas lalo. Because galit sila. Paano? Nilinlang nyo eh. Singapore, the Southeast Asian nation, I have sent already my notice. And it's just a click away. I have given them all what is necessary. Kung gusto niyo pang maging matatag ang ekonomiya, surrender voluntarily
And then we will structure, we will reorganize the agra, lahat natin ng gagawin sa ngalan ng buong sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po dahil talagang kumakati na ang aking lalamunan at iyan ang masabi ko sa inyo dahil ngayon nalaman ng Malaysia na ang ginawa ng Pilipinas, ipinain ang Muhammad Gamar Mamay Hasan Abdul Rajak, Gamar bin Abdul Gapar, na ang nilagay na tao ang kapatid niya. Napatunayan na po. Ngayon, kung totoo si Muhammad Gamar sa katauhan nung namatay na kapatid, hindi pa kaya nila i-honor ang totoong grandson na siya mismo ang may kapangyarihan? Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya kayo, mag-isip na rin kayo. Kung susuportahan pa kayo doon sa mga claimants at sa mga Marcos at sa mga TVM ninyo, inilagay ko na po ang lahat ng mother accounts sa iisang lalagyan. Dahil only the real one can change the financial system. Only the real one can declare global reset. Only the real PIM can say so because he holds the key and the Queen is here to implement together with him. So everyone, thank you very much. Hindi lang po yan ang testamento. Ang testamento will remain a testament forever because the Queen certified the certifier and lahat ito ay nagawa ko. Alang-alang sa sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay ang Federal Republic of Lupasug. Mabuhay ang Federal Republic of the Philippine Islands ng Divine Monarchy Commonwealth Lupasug Empire. Mabuhay 66 plus 1 Commonwealth Monarchy intact. Maraming salamat po. God bless everyone. Maraming salamat. Mabuhay.